Marami pa daw. By the way, ma'am, marami pa daw po kayo. So, ina-update ko po na hindi namin po ma-accommodate lahat. So, nag-update pa ako. Unahin ako. Kasi wala na po ako. Unahin mo ako. So, antayin dyan yung sa may pick-up. So, mag-start na po ako dito. Mag-start na ako dito, te. Oo nga, para hindi kami maipon. Ayun, pwede pong, ano ma'am, song. Okay, so yan po yung to adjust the sounds po. So through vibration ng kanilang mouth, kaya po nilang mag-create ng an amazing sound. Okay, so yan po yung tunog ng kanila routing. So back in the mountain. Okay, and ma'am sir, halimbawa naman kapag nag-response po sa kanila yung kanilang target ay mga birds or squirrels, piniprepare po nila kagad yung kanilang blowgun or blow dart, sapukan sa kanila, sa atin po sa Tagalog tinatawag na sumpit. So ngayon po, tignan natin kung paano sila nag-shoot ng animals. Ma'am sir, doon po sa kanilang drawing pic. Ayan. Ayan. So, ganyan po sila kalakas gumamit ng kanilang sapukan. Sa ma'am, sir, according to them, kaya din po nila mag-hit 30 meters. In real life din, kapag naghahan po sila ng bigger animals, naglalagay po sila ng lason po sa pinakadulo ng bala. Ito po yung lason, tinatawag po nilang dita. Ito lang po ha, yung gumagapang po sa katawan ng kaimito. So, ito po tinatawag nilang dita. Kinakolekta lang po nila yung dagta nito. Mahaluan din po na ibang katas ng halaman. Niluluto po nila sa mahinang apoy para yung poison is maging powerful. So, a few minutes po nun, yung target po mamamatay. If ever nakainin nila yung karne, hugasan lang po yun nila sa ilog, niluluto rin po nila para safe naman makain. But, sabi naman po nila, kapag daw po naitama yun sa tao, it's either kayo, ako, or sila, say goodbye product nila. We have also donation box. It is for sustainability of this project. Any amount po will matter kasi at the end of the day, they give some allowance to buy their needs and wants in a market. So lastly, si Kuya po, ipapakita naman nila sa inyo kung paano po sila nagpapapoy sa mountain na wala pong ginagamit ng mga phosphor or lighter, pero meron po silang tatlong material. So gumagamit po sila ng buhay na bato, piece of metal, at yung kanilang wild cotton. So yung process, tinatawag po nilang sandika, nang ibig sabihin po non-friction or to strike.
Ayan, then kapag visible na po yung usok, itatransfer po nila sa tuyong dahon or damo, ihipan po nila ng ihipan hanggang sa makakagawa po tayo ng mas malaking apoy. So, ganyan po sila ka-survival po. Since dati, wala po mga phosphor or lighter. Pero ma'am sir, yung mga metal po, by the way, yung instrument nila yun po ay mga 100 years old na galing yan sa kanilang ninuno. Pero yan po ay hindi sariling gawa ng tribe. So, yan po ay patunay lang na tayo po dito sa Pilipinas, nagkaroon po tayo ng palitan ng produkto sa ibang bansa long time ago. Kaya po meron sila mga metal. So, since wala din pong electricity sa mountain, yan po yung kanilang torch na tawag po nilang salong or sahing. So, ma'am sir, yung isa po niyan tumatagal ng 3 or 5 gabi. Pero nakadepende po yun sa paggamit nila. Nainiwala din sila na yung usok po ng kanilang salong or sahing, kaya daw po ito magpataboy ng mga masasamang espiritu or bad luck. Ginagamit. Okay, so, ngayon po, ikot po ako ha. Ayan, sa mga tumatayo po dyan ng loto. Ayan, mananalo po kayo dyan mamaya. Yes po, meron po. Yan po sa pagkak po natin. Yes po, incense po. Meron po, wait na tinatawag natin incense po. Ayun, may nakikita mo pumatay mo ba ito?